So yun, good morning mga idol and followers natin dyan. So ang dami nag-comment ng mga naka-striker fired pistol mga idol dun sa video na ginawa natin kahapon. So kung pwede ba daw yun sa kanila na technique na tinuro natin dito sa ating hammer fired pistol mga idol para mapalambot yung kanyang spring mga idol. So based to sa experience ko mga idol, hindi naman tayo magaling or hindi naman tayo gunsmith mga idol, pero siyempre malawak yung ating pag-unawa na sa mga pistol mga idol kasi matagal na rin tayo gumagamit ng pistol mga idol. So ginagawa ko din yun mga idol na technique na yung mga idol dito. Ganyan ko din siya kasi matigas din to mga idol para lumambot mga idol. So far wala naman siyang epekto mga idol dun sa mga nag-aalala na mas maganda daw yung hindi malambot. So pwede nyo naman hindi gayahin mga idol. So dun lang sa mga gustong mag-invento mga idol na walang budget para ipa-customize yung kanilang firearm mga idol or walang extra para sa mapalambot yung kanilang spring. So pwede nyo gayahin ito mga idol. So wala namang masama mga idol, di ba? So at hindi ganon kabilis ang buhay nito mga idol na spring niya mga idol kung gagayahin natin. So far yung sa akin mga idol, ilang taon na to sa akin mga idol. Di ba? Pero wala pa naman siyang palya, di ba? Ganyan din ang ginagawa ko siya mga idol. So ganito din ito mga idol, ganito din ang ginagawa ko sa kanya. Kasi kung ipapakustomize ko siya, pwede naman. Kaso nga lang, kailangan mo ng budget na medyo malaki. Sayang din mga idol, di ba? So hindi naman natin siya ginagamit pang competition or di naman natin siya plan igamit sa competition yung ating pistol mga idol. So maraming striker fired pistol mga idol na pinapakustomize nila, especially sa mga Glock mga idol, para lumambot ang spring. Di ba? So hindi naman siya nakaka-affect mga idol as long na marunong or gunsmith ang pagawin mo or doon ka magpapatuno sa kanila para mapalambot yung unit mo mga idol. So kung hindi mo naman siya gagamitin mga idol, so okay na to, ganito mga idol sa competition mga idol, ganitong mga style or technique mga idol. So budget meal, halos wala ka din naman gagastusin dito mga idol. Ganyan-ganyan lang mga idol para mapalambot natin yung kanyang stock spring mga idol. So lumalambot naman talaga to mga idol sa katagalan. So gusto mo lang mapadali ang paglambot niya mga idol kasi nga medyo hindi ka komportable mga idol sa tigas nito. Yeah, matigas siya mga idol. Pero habang lumuluma yung firearm natin mga idol, lumalambot naman talaga siya sa sobrang tagal niya na mga idol. Pero yung performance niya ganun pa rin mga idol. So nagaganyan lang tayo mga idol na nirarak lang natin siya pag gusto natin siya mapalambot agad-agad mga idol. So turo lang din yan ng mga veterano, especially sa yung mga gunsmith na nagtuturo din mga idol, nakikita ko rin sa kanila, ganyan din ang technique nila. Mas effective yon mga idol, yung ganitong technique mga idol, na nirarak lang siya. Kaisa doon sa mga nag-iimbento mga idol, na pinuputulan yung spring para lang lumambot yung kanyang recoil spring or yung hammer spring. So hindi nila nire-recommend yun ng mga gunsmith mga idol, yung ganong technique na pinuputulan. Kasi mga idol, pag nasobrahan ka nun mga idol, yung ikot nun mga idol, nasobrahan ka sa putol, masasayang yung recoil spring mo, bibili ka naman ng bago. So yun, kasi dapat nun sakto-sakto. Dapat kunting-kunti lang talaga yung bawas mo nun mga idol kung ganun gagawin mo. Kaso nga lang, pag nagkamali ka mga idol, maaaring pumalpak yung firearm mo mga idol pag emergency, ginamit mo siya. So hindi na siya reliable, ibig sabihin mga idol. Hindi mo na siya maaasahan. Katulad ng stock na wala kang ginalaw mga idol. Diba? So, kaysa doon puputulan mo or papalit ka ng mas mababang pounds or mas malambot na spring. So, kung magaganon ka rin naman mga idol, so ipatuno mo na lang sa gunsmith, di ba? Kung magbababa ka ng spring. So, kasi sila mas magagaling or mas nakakaalam niyan, mga idol, di ba? Pero kung tayo lang yung mag-iimbento ng ganon, so ako din mga idol, nasubukan ko din, nag-iimbento din ako dati ng ganon mga idol. Pero hindi siya reliable mga idol kasi tinatry ko siya sa range. Minsan pumapalpak yung malambot na spring mga idol. So kung ganon ang gagawin mo mga idol, at ipapang daily carry mo yung firearm mo, dapat sa gunsmith mo siya ipagawa. Kung may budget ka lang din naman. Pero doon sa mga ayaw magpalit, mas gusto nila yung stock, mas okay yun, mas reliable yun. So tatagaan nyo lang. So darating din yung time na magagamay nyo din yung
tigas ng firearm nyo or masasanay din kayo na sa ganon na matigas yung firearm nyo. So, everyday na ginagamit nyo or nagda-dry shoot ka, so pakiramdam mo malambot na rin siya habang tumatagal. At lumalambot din talaga yan mga idol habang ginagamit natin mga idol. So, mas napapabilis lang yung paglambot niya mga idol pag ginaganito natin siya. So, ito Striker Fired Pistol ito mga idol. So, yun lang mga idol natin ang followers.